Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking Veritas YouTube channel. Subscribe na po kayo dito. Mayroon din po tayong Veritas Facebook page. Follow na po kayo. O dito mga kabunyog, pumipili ako ng piling-piling topic na sa tingin ko magandang mapag-usapan natin para malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan, ang Veritas. Dahil naniniwala po tayo, ang katotohanan o ang veritas ang magpapalaya sa ating bayan. Ito, ang napili kong topic ngayon. Pag na-expel sina Bato at Marcoleta, bawas ang pro-Duterte senators sa impeachment ni Sara. Ayun, ito yung nakikita kong senaryo Magandang senaryo ito. Mga kabunyog, mga kabayan, nakaka-excite ito. Bakit naman mai-expel or posibleng ma-expel sina Bato at Marcoleta? Mayroon bang basis? Mayroon bang grounds? Basihan? Mayroon. Kung matino lang ang ating Senado, ang pinagagawa ni Bato at ni Marcoleta, dapat sila i-expel na. Hindi ba, attorney, dapat impeachment? Hindi po. Ang mga senador at mga kongresista, hindi naman po impeachable officials yan. Alam ko na ang ibig niyong sabihin. Gusto niyo matanggal na sila sa Senado. Parang katulad kay Sara, gusto nang i-impeach, ibig sabihin tanggalin sa pwesto. Pero ang impeachment po kasi bilang paraan ng pagtatanggal ng opisyal ng gobyerno, nakareserba lang po yan sa ilang piling mga officials, yung mga tataas na officials. Presidente, Vice Presidente, mga justices ng Korte Suprema, mga commissioners ng mga constitutional commissions, saka ombudsman. Yun lang ang pwedeng gamitan ng impeachment. Ang impeachment kasi mahirap na proseso eh. Kita nyo naman, yung impeachment kay Sara, ang hirap. Bakit mahirap? Kasi presidente ka ba naman? Hindi naman madaling magtanggal niyan. Idadaan yan sa mahirap na proseso ng impeachment. Pero itong mga senador at saka kongresista, hindi naman kailangang impeachment pa ang pagtanggal sa kanila. Paano? Filean mo ng kaso para matanggal sila. Saan ka magpa-file? Hindi po sa korte. Doon mismo sa kung saan sila. Halimbawa, senador, mag-file ka ng ethics complaint sa Ethics Committee ng Senate. Kung gusto mo namang matanggal ang kongresista, sa Ethics Committee ng House. Ngayon, pagdating kasi sa mga Ethics Committee, kung medyo magaan, ano lang yan, reprimand, ibig sabihin pangangaralan. Kung medyo mabigat-bigat, ano yon, suspension. Isususpende, halimbawa 60 days. Hindi lalampas 60 days. Halimbawa, di ba si Barsaga, kinasuhan ng ethics complaint na suspend 60 days. Pero kung mabigat talaga, expulsion, ibig sabihin tanggalin na. Tanggalin na. Halimbawa, si Arnie Tevez, ay di ba nung nagtatago pa yan doon sa Timor-Leste, hindi na siya bumabalik sa Pilipinas, may warrant of arrest na, hindi bumabalik. Anong ginawa ng Kongreso? Tinanggal siya, inexpel. Yan. So ngayon, itong sila Bato at Marcoleta, ano naman ang grounds? Ay kita nyo naman si Bato, 3 buwan na, hindi na nagpapakita sa Senado. Matinding kapabayaan na yan, mga kabunyog, mga kababayan. Yung 3 buwan ka nang hindi uma-attend sa session ng Senado. Wala, hindi nga kumukontak sa liderato ng Senado eh. Kahit kay Senate President Soto, kahit sa hindi. Talagang nagtatago na si Bato. Wala pa namang wala ngang rason dapat magtago, wala pa namang warrant of arrest. Ni hindi nagpapakita sa Senado, ni hindi tumatawag, hindi nagpapaliwanag. Wala, as in wala. Ano pa bang dapat gawin diyan? Di tanggalin na yan. Tanggalin na yan. Paano mo tatanggalin? Di mag-file ng ethics complaint. Sino ang pwedeng mag-file? Pwedeng kapwa senador o kaya sino man na taxpayer. Kasi nagbabayad tayo ng tax, pinangsisweldo sa kanya, tapos hindi naman nagtatrabaho. Kaya pwede na yan, pwede nang tanggalin yan sa pwesto. Kaya pwedeng ma-expel si Bato. Si Marcoleta naman, ay sinabi na mismo ni retired Senior Associate Justice Carpio, disloyalty to the Republic.
ano naman ang batayan ng disloyalty? Eh, 'di ba sumumpa ka, ha? 'Pag sumpa bilang senador, sumumpa ka na itataguyod ang konstitusyon, ha? Ipaglalaban ang Republika ng Pilipinas, magiging loyal ka, tapat, tapat, loyalty to the republic, katapatan sa republika. Eh, yung mga pinaggagawa ni Marcoleta at pinagsasabi, kabaliktaran yan ng katapatan. Kawalang katapatan nga yan. Kaya nga disloyalty to the republic. Oh, yan yung paliwanag ni retired Senior Associate Justice Carpio. Tinanong siya sa programa sa DZMM, pwede ba siyang kasuhan? Oh, sabi ni retired Senior Associate Justice, pwede. Disloyalty to the republic. Hindi mo siya pwedeng kasuhan ng treason kasi wala naman tayong gera. Oh, pero yung disloyalty to the republic, ano ang disloyalty mo? Ano ang acts of disloyalty? One, ah, ang teritoryo natin, nakalagay yan, malinaw ang teritoryo natin, kasama yung Kalayaan Island Group. Tapos sasabihin mo, i-give up na lang natin. Oh, di ba disloyalty yan? Hindi mo ipaglalaban ang ating national territory. Tapos yung mga batas natin, mayroon tayong Philippine Maritime Zone Act. Oh, ang linaw-linaw doon kung ano ang bumubuo sa West Philippine Sea, dinefine doon. Ano ang definition ng West Philippine Sea doon? Ang West Philippine Sea ay ang exclusive economic zone natin at yung Kalayaan Island Group. Kahit nasa labas na ng exclusive economic zone natin, ang Kalayaan Island Group part pa rin siya ng West Philippine Sea. Oh, nakadefine yan sa ating Philippine Maritime Zone Act na pinirmahan nitong 2024. Oh, member pa nga siya ng House of Representatives ng panahon na napasa yan. 19th Congress yan eh. Ang principal na author niyan sa Senado si dating Senador Francis Tolentino. Kaya nga medyo dismayado, galit si dating Senador Francis Tolentino sa mga pinagsasabi ni Marcoleta. Oh, sino daw ba ang nagsabi na hindi malinaw ang ating maritime zones? Sino daw ba ang nagsabi na hindi malinaw ang ating West Philippine Sea? Malinaw 'yan, naka-define 'yan sa batas na 'yan. Kaya itong mga pinagsasabi at pinagagawa ni Marcoleta, disloyalty to the republic. Ground 'yan para ma-expel ka. Imaginein mo, disloyal ka sa republika. Yan ang pangunahing tungkulin mo bilang senador. Ipaglaban ang konstitusyon, ipaglaban ang ating republika, maging tapat ka sa republika ng Pilipinas. Pag hindi ka naging tapat, disloyal ka. O yun. Yan ba? Ang palusot lang naman ni Marcoleta, misinterpreted daw siya. Sino naman magsasabing misinterpreted? Taken out of context? O sabi nga ni ang kanyang na si Tunying Taberna, nasaan doon ang taken out of context o misinterpreted? Ang linaw-linaw ng sinabi niya. Ngayong nasusukol na siya, magpapalusot pa siya. O, kaya ang linaw-linaw, disloyalty to the republic. Pag disloyal ka sa republika, dapat kang i-expel. Senador ka, disloyal ka, kaya lang, ito ang problema diyan. Itong mga senador na 'to, nakasamahan niya, lalo na yung nasa minorya, yun lang ang medyo siyempre ipagtatanggol nila si Marcoleta, siyempre ipagtatanggol nila si Bato. Pero sa totoo lang, sa ginagawa ni Bato at ni Marcoleta, dapat nang i-expel 'yan. Ngayon, 'pag na-expel sa Senado yung dalawa na 'yan, mababawasan ang pro Duterte senators. 'Pag nabawas yung mga pro Duterte senators na 'yan, wala na. Ha? Sa impeachment ni Sara, halos diyan, mahihirapan na, wala nang magpoprotekta kay Sara. Kaya 'pag natanggal 'yan, na-expel 'yan sa Senado, bawas ang pro Duterte senators. Kaya yung impeachment ni Sara, malaking posibilidad maku-convict na 'yan si Sara. Kaya pipigilan talaga 'yan ang mga kasamahan niya na 'wag ma-expel si Bato at si Marcoleta para maprotektahan si Sara. Kaya lang kung talaga lang matino ang mga senador natin, hindi na dapat nila tinotolerate 'yan, yang ginagawa ni Bato at ni Marcoleta. Hindi, dapat expulsion na 'yan sa Senado kung matino ang mga senador. Ang problema marami kagrupo nila sa minorya, eh. Siyam din 'yan, eh, siyam din, eh. Kahit dun sa mayorya mayroon pang mga nandun nakakampay pa nila. Halimbawa si Pia Cayetano,
yung magkapatid na Camille at Cynthia at Mark Villar. O kaya medyo ano, mahirap ang laban na ma-expel tong dalawang 'to. Pero kung matino ang Senado at talagang matibay ang pressure ng taong bayan, i-expel na 'yan, sibakin na 'yan. Hmm? Baka naman masibak 'yan. Kaya lang 'pag nasibak talaga 'yan, problemado na si Sara. Apektado ang impeachment niya. Kasi mababawasan yung mga pro Duterte senators eh. Ito expulsion 'to. ha? Expulsion ito, itong dalawa. Kung talagang matino lang ang ang magi-expel kasi sinila kapwa nila kasamahan. Kung talagang ipapasunod yung tama. Hmm? Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan. Marami kasing nagtatanong sa akin, Attorney, pwede ba silang ma-expel? Yes, may grounds. Ilang boto ang kailangan? Eh kung sa ngayon na 24, di 16, 16 ang kailangan na boto para ma-expel sila, two-thirds. Paano ang proseso? Didinggin muna sa sa Ethics Committee. Tapos yung Ethics Committee magre-recommend sa plenary na i-expel sila. Sa plenary magbubutuhan. Ganun ang proseso, hindi naman to impeachment eh. Ano lang 'yan, Ethics Committee tapos plenary. 'Yun. Pag nag-decide ang plenary na expel sila, tanggal na sila. Oh, yan yung pag nabawas sila sa Senado, magiging madali na ang impeachment kay Sara. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, yan ang katotohanan.